Mga dapat gawin para maiwasan ang ganitong klaseng sakit. Welcome back sa aking channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living or ka-healthy. Organic living evergreen content na kung saan ay meron kayong na doon nakukuhang maghalagang informasyon sa video ito or sa channel na ito. So, bago ko makalimutan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, paki-subscribe naman at pa-like and pa-comment and pa-share na rin ang aking video. So guys, huwag na tayong patumpik-tumpik, diretsuhan na tayo. Ang itatapi ko ngayon ay tungkol naman, ito yung continuation, no? Part 2, continuation ng mga maraming namamatay dahil sa sakit na ito, sa silent killer. So narito, mga dapat gawin para maiwasan ang ganitong klaseng sakit. So una, magpa-check up kahit walang nararamdaman, no? Katulad ng blood pressure, sugar, creatinine, or cholesterol. Bakit? Dito mo nahuhuli ang mga silent disease. So yun na nga, tama. Dapat regular kang magpapa-check up. Kailangan nang ipa-check up mo yung blood pressure mo, sugar, creatinine, and cholesterol. Kasi dyan mo malalaman kung anong mataas na ba yung dugo mo, mataas na ba yung sugar, mataas na yung creatinine at saka cholesterol. So dyan pa lang sa papacheck up mo, maaari mo nang makontrol, no? Maaari mo nang makontrol o kailangan mo na bang mag-inom ng gamot, no? Aayon din sa payo ng inyong doktor. So, number 2, uminom ng sapat na tubig. So yan, tubig ay napakahalaga talaga niyan sa atin, no? Hindi yan pwedeng mawawala, no? Uminom ng sapat na tubig para sa kidney, dugo, at organ. So yun talaga, magsa UTI, kidneys, o ano pa man yan, high blood, kailangan talaga natin ng tubig, no? 6 to 8 glass a day, no? Kung maaari 8 to 10, yun. Nanonood din ako sa mga vlog ni Dr. Willie Ong. Ang madalas niyang binabanggit doon is 8 to 10 glass na tubig. So yun. Uminom ng sapat na tubig para maiwasan magkaroon ng sakit sa kidneys, dugo, at organ. So kasi yung tubig, pinaflush din niya yung mga toxins sa ating katawan. Number 3, ayusin ang pagkain. Yun talaga, yun sinasabi ko madalas kong sinasabi sa video ko na yung kinakain talaga natin ay isa yan sa nagbibigay ng sakit sa ating katawan. Ayusin ang pagkain, bawas processed, bawas sugar, at bawas alat. Yung mga processed food tulad ng tusino, longganisa, hotdog, mga ganon, iwasan nyo po yan. Yung mga dilata, delikado yan sa ating kidneys at blood pressure, no? Bakit nga ba na kailangan natin iwasan ito? Ito ang pangunahing cause. O diba? Sila ang pangunahing cause ng chronic disease. Sa kidney na nga natin. Yan ay nagbibigay ng naglalala sa ating kidneys. So, mga processed food, bawal sugar, at saka alat, no? So, delikado. Yun yung sinasabi ko sa inyo na yung kinakain talaga natin, na akala natin ay masustansya, yan ang nagsisira sa ating kalusugan. Number 4, gumalaw araw-araw. Mag-i-ensayo. Light movement lang tayo kahit 10 to 15 minutes. Ako, aminin ko, high blood din ako. Pero hindi pwedeng 10 to 15 minutes. Isang oras talaga. Nagpapawis ako, nagbabike ako. Yun, ginagawa ko para mapawisan at mailabas yung talaga, yung mga toxins sa ating katawan na mas nakakahina kasi sa katawan pag hindi tayo napapawisan. Bakit nga ba kailangan natin gumalaw araw-araw kahit 10 to 15 minutes lang? Bakit? Improve circulation at heart health. Improve daw yung mga circulation sa ating dugo, ng ating ugat, at saka nakakaganda rin sa ating heart
And then, yun. Number 5, ayusin ang tulog, no? Kailangan din nating matulog ng maaga, no? Ayusin ang tulog, huwag tayo magpuyat kasi dyan din na nadadagdagan yung hypertension natin pag lagi tayong puyat. Ayusin ang tulog, kailangan ang tulog natin ay 6 to 8 hours. 6 to 8 hours sa isang gabi, no? Oh, siguro matulog ka 9 or 10, tapos gigising ka ng 5 o'clock, 5 a.m., no? Bakit? Dito nagre-repair ang katawan. Pag nakatulog tayo ng 6 to 8 hours, so doon nare-recharge ng ating katawan, nare-repair na ang ating katawan na dahil nakatulog tayo ng 8 hours. Balik, kumbaga, fresh ang pakiramdam, fresh ang mind natin, at hindi tayo magkakaroon at hindi magkakaroon ng sakit na mas malala, yung mga silent killer. So number 6, iwas yusi at sobrang alak, no? Mag-iwas din sa tip number 6, iwas tayo sa yusi o sigarilyo o sa sobrang alak. Uminom kayo ng tama lang, huwag yung malala na halos hindi na kayo makalakad. Bakit nga ba? Major risk factor sa cancer at heart disease. So, iwasan ang UC at uminom ng sobra kasi major risk factor sa cancer at heart disease. So, guys, huwag niyo pong baliwalain ang ganitong tips sa ating kalusugan dahil napakahalaga na ating kalusugan. Dahil ang kalusugan natin ay siyang puhunan, no? Baga, tip number 7, pansinin ang maliit na sintomas, no? Huwag niyong baliwalain yung maliit na sintomas, magpatingin agad kayo sa doktor, no? At least, hanggat maaga pa, malalaman na natin kung anong klaseng sakit ang meron na bakit tayo nagkaroon ng sintomas na ganyan, no? So, bakit nga ba, no? Katulad ng tip number 7, pansinin ang maliit na sintomas, katulad ng pagkahilo, pagod, ubo, at pamamaga. Ayun, now I know na. Ngayon ko lang dito nalalaman sa video ito, dapat yun, aminin ko guys, madalas akong nahihilo. Then, yung bang akala mo, maghapon ka lang nagtatrabaho, pero hindi naman kasi nakaupo ka lang, pero pakiramdam mo palagi kang pagod. Tapos ubo. Pero wala naman akong ubo, hindi ako inuubo. Pag nagkakaubo ako, 2 araw lang. Yung pamamaga. Yung alam mo, yung pamamaga na parang tumaba, no? So, pamamaga na yun. So, bakit nga ba? Ito yung bakit number 7, bakit nga ba? Minsan ito na yung early warning, no? So, pag mga ganyang sintomas, hilo, pagod, ubo, pamamaga, yan yung early warning. So, napapasalamat pa rin tayo na mayroong ganun kasi inaalarma na tayo. Early warning na yun para sa atin, para mag-ingat na, no? Mag-ingat na. So, yun lang guys. So, dapat alagaan natin ang ating sarili dahil ang ating sarili, ang ating health, ang siyang ating puhunan ang araw-araw. Dahil kung ang ating kalusugan ay hindi may mas malala ng karamdaman, paano na lang ang ating mga anak? Paano na lang natin may pagpatuloy ang ating mga pangarap? So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video ito. And then, alam ko, sigurado ako na meron na kayong guide at may natutunan kayo sa video ito para sa inyong kalusugan. So, salamat sa inyong pagpanunood at sa nagsuporta sa akin. Shout out sa inyo, sir. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.